Daniel Gudote o si Daniel Bunyega. That is an idol, no? Anything na lumalampas sa buhay natin, higit pa sa Diyos, ay talagang hindi karapat-dapat. Okay naman yung ganoon, pero dapat kasunod lang sa Panginoon mo. Dapat kasunod lang sa Diyos dahil nilikha tayo para sa Diyos. We are created for God and we are created by God. We are created as a habitation of God. Tayo ang templo ng Diyos. Amen? Sisidang putik. Kaya hinimog ng Panginoon mula sa alabok itong putik na ito para magiging sisidlan sa kanyang hilinga, sa kanyang presensya, para ikaw ay mamuhay ayon sa nais ng Diyos. Amen! Kumusta na ang buhay mo? Sino na nakasilid dyan? Sino na nakalagay sa buhay mo ngayon? Ang Diyos pa rin ba? Ang presensya ng Panginoon? Sino-sino na? Baka sino ba? Si Catherine Bernardo na? Sino ba? Emilia Gudote. Si Emilia Gudote na naman. Si Quezon. Tulis. Nilikha tayo para punuin ng hilinga ng Diyos. That is the presence of God. Nandoon ang kalayaan, nandoon ang kapayapaan. Nagsabi ng Panginoon, 2 o 3 magkatipon-tipon sa kanyang pangalan, andoon siya sa kalagitnaan. Kaya nga ang ating Panginoon Jesucristo umakyat doon. Para saan? Kasi dati ang ating Panginoon limitado. Posible nandoon siya sa Jerusalem, pero wala siya sa Pilipinas, wala siya sa China, wala siya sa Amerika. Pero ngayon, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, kaya na abutin ang lahat ng tao. Posible isa lang sa atin dito, pag nandito ang Panginoon, isa lang ang kanyang mga ministeryo, isa lang ang mahipo niya, isa lang, hindi sabay-sabay. Pero ngayon, dahil sa presensya ng Panginoon, punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal, buksan mo lang na parang grito ang buhay mo. Dadali yan. At kung saan ang daloy ng Diyos, nandoon ang presensya ng Panginoon, hindi relihiyon yan, kundi relasyon. Meron kang kaugnayan. You have the connection. You are being connected. Hindi sa relihiyon, hindi nakakaligtas. Ang grupo na ito, ang nakakaligtas ay si Jesus. Amen? Jesus lang ang dapat itaas. Kung itaas natin ang Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Panginoon na pagdaman natin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. For God so loved. Higit na pag-ibig yun, so loved. Higit pa sa pag-ibig mo. Sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, minahal tayo ng Diyos. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo? Ipako ka doon sa cross, doon sa cross para sa girlfriend mo. Pero ang Diyos para sa lahat. Ibinigay niya ang buhay. Dahil minahal ka ng Diyos. Minahal siya ng Diyos. Lahat tayo minahal ng Panginoon. At nais ng Panginoon doon sa kanyang layunin. Ilikha tayo para maging banal at tahanan ng Panginoon. Madali naman tayo. Umadali naman natin ng Panginoon. Amen. Hindi lang tayo layo. Bigyan mo lang ng 10 minuto. Okay? Baka alam nyo, abot pa ng alas 12 tayo. Kahit sila. Na doon sa ating ginagawa, pagkikilos ang Diyos. Ano ba ang Panginoon para sa iyo? Ano ba ang Diyos para sa iyo? Kadang mo ba ang Panginoon o hindi? Do you feel God, the love of God? Do we feel God? Even that we are the temple of God. Tayo ang simbahan. We are the habitation. We are the temple of the Lord. We are the temple of His Holy Spirit. Kaya nga dapat ang ating buhay ang puno-puno ng Espiritu ng Diyos. Katulad ito ng hangin, hindi nakikita, ngunit nadadama. Bakit? Pag madama mo ito, madadama mo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka lang hihipuin ng Panginoon, yayakapin ka ng Diyos. Manunumbalik ka sa piling ng Panginoon, manunumbalik ka kung sa nais na doon sa kanyang layunin, madadama mo. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Posibleng ang buhay mo talagang wala sa labat mo.
ang buhay mo talagang napatibara na. Isipin ang buhay mo parang imposible na. Isipin you are a victim of broken family. 50% halos dito sa Pilipinas. Bihira ka lang nakakita ng buong pamilya meron. Tatay, nanay, mga anak. Most of the time, yun ang gawa ng kaaway ng pamilyang iba. Hiwalay. Okay yung hiwalay. Ang problema may mga anak na naman si tatay, may mga anak na naman si anak. Tapos, ikaw, anak din, susunod ka doon. If you are victim of broken family, posible din sa buhay mo, kung hindi mo ilalagan ang buhay mo doon sa reunion ng Diyos, from God.